boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, LTFRB nilinaw ang issue sa 30 piso hanggang 40 pisong pamasahe sa PUVMP. AFP tiniyak ang patuloy na dedikasyon nito sa prosesong pangkapayapaan ng Bangsamoro. DSWD nagbabala sa publiko ukol sa peking impormasyon sa UCT program. BCG at Germany paigtingin ang kolaborasyon sa pagpapatupad ng batas at anti-piracy training. Peking empleyado ng BI arestado matapos tangkaing abusuhin ang biktima ng trafficking. Indonesian President Widodo bukas sa muling pagrepaso sa kaso ni Mary Jane Veloso. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Para sa unang balita, sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP, ay binigyan linaw ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na walang katotohanan ang mga kumakalat na issue ukol sa 30 pisong halaga hanggang 40 pisong halaga ng pamasahe. Yan ang atin pang alamin mula kay Daniza Lopez. Sa isinagawang pagpupulong ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ay tinalakay ang ilang mga issue na kumakalat sa pagpapatupad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP. Ito'y pinangunahan ni LTFRB Chairman Attorney Teofilo Guadis III, Technical Division Head Mr. Joel Bolano at Chairman of the Transportation Cooperative Andy Ortega. Ayon sa LTFRB, ang pagtatalaga sa presyo ng pamasahe ay nakabase sa halaga ng gasolina at ruta ng biyahe kung kaya't walang katotohanan ang mga kumakalat na 30 piso hanggang 40 pisong halaga ng magiging pamasahe sa modern PUVs. Dagdag pa nito, hindi dahilan ang kalidad ng jeepney units para magtaas ng pamasahe. Matatandaang inihayag ng LTFRB na nasa desisyon ng mga operators at kooperatiba ang pagpili sa modern units o models ng kanilang kukuhain para sa programang PUVMP. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Para sa mga nais magparehistro, ilulunsad ang Register Anywhere program sa muling pagbubukas ng voter registration sa darating na ika-12 ng Pebrero hanggang ika-30 ng Setyembre. Ito ay ayon sa COMELEC kung saan tatanggap ng mga aplikasyon sa lahat ng mga itatalagang registration sites sa mga mall, universidad, ahensya ng gobyerno, kabiserang lungsod at bayan at mga highly urbanized areas. Anila, para sa mga aplikante, hindi na umano sila tatanggap ng mga company ID bilang valid identification document. Epektibo ang Register Anywhere program hanggang ika-31 ng Agosto. Sa kampanyang No Registration, No Travel ng Land Transportation Office o LTO, ay patuloy nitong tinutugis ang mga motoristang hindi pa rehistrado. Ang LTO Region 1 ay hinuli ang 272 motorista kung saan 3 ang kolorum na sasakyan dito, 85 hindi rehistrado at 250 sumuway sa batas trapiko. Sa kampanya ng LTO na ito ay layuning maiwasan ang aksidente at matiyak ang seguridad ng mga road users. Sa ibang balita, sa isang seremonya nitong kamakailan lang sa Taguig City, nangako ang Armed Forces of the Philippines o AFP sa pamumuno ni Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ng kanilang patuloy na suporta para sa prosesong pangkapayapaan ng Bangsamoro. Pinasinayaan ng Principles for Peace Foundation ang recommitment ceremony towards a vibrant Bangsamoro na pinagsama-sama ang mga opisyal mula sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao, Secretary Carlito Galvez Jr., ang Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity at kinatawan mula sa iba pang ahensya ng gobyerno.
Ayon kay General Bronner Jr., ang mga sundalo ang higit na naghahangad ng patuloy na kapayapaan kaysa sa sinuman. At ang kanilang pakikilahok sa aktibidad na ito ay isang pagpapahayag ng kanilang dedikasyon sa pagkamit ng layuning ito. Buhat ng patuloy na pagdaan ng mga hindi otorisadong sasakyan sa EDSA busway, patuloy rin ang operasyon ng MMDA sa paghuli ng mga sumusuway sa polisiya. Ang kabuuang impormasyon sa ulat ni Princess Castro. Alinsunod sa nalalapit na pagtatapos ng palugit na ibinigay ng LTFRB para sa mga tsuper ng jeep na hindi nakapag-consolidate, ilan sa mga pampasaherong jeep sa lungsod ng Quezon ang sumang-ayon na sumailalim sa kooperatiba ng PUB Modernization Program. Narito muli si Princess Castro para ibahagi ang kabuuang ulat. Payag ang ilang tsuper ng pampasaherong jeep sa Quezon City na magmaneho sa mga transport cooperative sakali mang magbukas sa mga ito ng aplikasyon sa ilalim ng PUV Modernization Program. Ito ay kaugnay ng nalalapit na deadline para sa paghuli ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB sa mga public utility vehicle driver na hindi nag-consolidate o sumama sa kooperatiba o korporasyon noong ika-31 ng Disyembre noong nakaraang taon. Matatandaang kamakailang inanunsyo ng LTFRB na hanggang ika-31 ng Enero ngayong taon lamang maaaring bumiyahe ang mga jeep na hindi nakapag-consolidate sa programa at simula sa unang araw ng Pebrero ay pagbabawalan na silang bumiyahe. Samantala, nagbigay naman ng pahayag kamakailan ng Office of Transport Cooperatives na handa ang mga kooperatiba at korporasyon na tumanggap ng mga driver mula sa mga unconsolidated operators para sila ay makabiyahe pa rin pagkaraan ng itinakdang deadline. Sa kabilang banda, may iilan ding tsuper ang hindi tiyak kung nakahabol sa consolidation ang kanilang mga operator. Habang ang ilang tsuper naman ang nababahala kung paano ang magiging kita nila sa mga modernized jeep. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, patuloy na nararamdaman ang epekto ng shear line sa silangang bahagi ng timog ng Luzon at Visayas. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ang mararanasan sa Bicol Region, Eastern Visayas at Quezon. Mahinang pag-ulan naman sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga at Aurora. At bahagyang maulap na pag-ulan naman sa Kamaynilaan at natitirang bahagi ng Luzon. Susunod sa News Force. PBBM inaatasan ang DepEd na tugunan ang pagiging mababa ng skor ng mga mag-aaral sa nakaraang PISA. House Deputy Speaker Ralph Recto pinangalan ng bagong kalihim ng DOF. DSWD nagbabala sa publiko ukol sa pekeng impormasyon sa UCT program. Manatilig nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Naisapinal na ang pagtungo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Germany sa ika-20 ng Marso.
Ito ang kinumpirma ng Pangulo matapos ang courtesy call ni German Foreign Minister Her Excellency Annalena Baerbock sa Malacanang. Kasabay nito ang pagpapasalamat ng Pangulo sa bansang Germany dahil sa pakikipagtulungan nito sa pagtugon sa climate change. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang DepEd o Department of Education na tugunan nito ang pagkakaroon ng mababang performance ng mga estudyante sa nakaraang Program for International Student Assessment o PISA. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Mas paigtingin ang pagsasanay ng mga guro, tutukan ang nutrisyon ng mga estudyante at sugpuin ang kaso ng bullying. Ito ang iniatas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Education. Ito ay kaugnay ng pagkahuli ng Pilipinas sa nakaraang Program for International Student Assessment o PISA. Pagtitiyak naman ni DepEd Undersecretaries Michael Poe at Gina Gonong, may hakbang na ang ahensya upang solusyonan ito. Kasama rito ang Learning Recovery Program, National Programs sa Science at Math, pati na rin ang Friday Catch-up Program. Patuloy pa rin umano ang pagsasanay ng mga guro ukol sa mga specialization at master's degree. Para naman sa nutrisyon ng mga estudyante, nakipag-ugnay na umano ang DepEd sa DSWD para sa pagpapabuti ng feeding program. Lumapit naman ang ahensya sa DSWD para makontrol ang kaso ng bullying. Francis Riodique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa isa pang balita, pinangalanan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. si House Deputy Speaker at Batangas 6th District Congressman Ralph Recto bilang bagong kalihim ng Department of Finance o DOF. Nakatakdang manumpa si Recto ngayong araw at papalit sa dating posisyon ni Benjamin Jokno. Magbibitiw sa kanyang mga pwesto bilang congressman at bilang isa sa mga Deputy Speaker ng House of Representatives Recto upang pagtuunan ng pansin ang bagong ahensya na kanyang pinamumunuan. Nagsilbi si Recto ng 3 termino sa Senado bilang Senate President at Pro Tempore at Senate Minority Leader. Sa paglaganap ng mga peking impormasyon online ay binigyan linaw ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na walang katotohanan ng kumakalat na buwan ng payout sa programang Unconditional Cash Transfer. Ang detalye sa ulat ni Daniza Lopez. Kinumpirmang peke ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kumakalat na impormasyon sa programang Unconditional Cash Transfer o UCT. Sa nasabing post ay dapat na i-access ang isang link para makita ang listahan ng mga pangalan at kasapi sa payout. Pahayag naman ng DSWD, ito ay peke sapagkat nagtapos na ang programang UCT noong taong 2020 at ang mga pahina na kumakalat sa Facebook ay hindi tunay na account ng kagawaran. Matatandaang nagbigay paalala rin ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG na kilatising mabuti ang mga links at huwag basta-basta pindutin dahil maaaring naglalaman ito ng malicious software. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Pinaigting ng Federal Republic of Germany at Philippine Coast Guard o PCG ang kanilang pagtutulungan sa mga usapin tulad ng pagpapatupad ng batas, anti-piracy training at person-to-person exchanges. Inihayag ni PCG Commandant CG Admiral Ronnie Hilgavan ang pinakabagong development na ito kasunod ng courtesy visit ni Her Excellency Annalena Baerbock sa National Headquarters Port Area Manila nitong kamakailan lang. Ayon sa Coast Guard Commandant, ang PCG ay gagamit ng hindi bababa sa 4 na drone na ibabahagi ng Germany upang mapagbuti ang pagpapatupad ng mga otorisadong responsibilidad nito. Upang matugunan ang dairy industry sa mga katutubong komunidad, nag-ugnay ang National Dairy Authority at National Commission on Indigenous People para simulan ang Dairy Development Project. Narito ang buong detalye. Opisyal nang inaprubahan ng National Commission on Indigenous Peoples o NCIP ang pakikipag-ugnayan sa National Dairy Authority o NDA para itayo ang mga stock farms sa nasasakupan ng mga katutubong komunidad
o ancestral domain, kamakailan sa kanilang ika-9 na komisyon. Ang mga stock farms ay nakatuon sa produksyon at pagpapalawig ng produkto mula sa mga alagang baka na kung saan lalagyan din ito ng mga pasilidad na makapagpapabilis ng proseso ng produksyon. Ayon kay NDA Administrator Dr. Gabriela Gamayo, layon nila ang 5% kasapatan ng produksyon ng gatas sa taong 2028 na lubos na makapagbibigay benepisyo sa mga katutubo. Sinigurado din nila Gamayo na maghahandog ang proyekto ng mga programang pagsasanay sa dairy farm management at mga kabuhayang angkop sa kanilang kakayahan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Anim na 1,500,000 pabahay, ilan lamang to sa mga layuning matupad ng programang 4PH sa taong 2028. Narito ang detalye para sa buong ulat. Inanunsyo kamakailan ni Benhur Abalos, kalihim ng Department of the Interior and Local Government o DILG, ang planong pagpapatayo ng pabahay para sa mga informal settler sa lungsod ng Maynila. Inihayag ni Abalos na ang inisyatibong ito ay kaugnay ng Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, kung saan nilalayong maitayo ang 6,500,000 pabahay sa taong 2028. Bahagi ng pagpupulong, nangako ang kalihim na sisiguraduhin nila ang buong suporta sa programa, pati na rin ang mga lokasyon kung saan pansamantalang mamamalagi ang mga residente habang ginagawa ang proseso ng pagtatayo. Ang programang 4PH o Pambansang Pabahay sa Pilipino ay inilunsad noong 2022 kung saan una itong nakapagpatayo sa lungsod ng Mandaluyong na nilalayong maisakatuparan ang Zero ISF goal o pagbibigay tirahan sa lahat ng mga informal settlers sa bansa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Force. Quezon City Mayor Joy Belmonte at Austrian Ambassador Johan Briguer nag-ugnay para sa Climate Change Action Plan sa lungsod. Peking empleyado ng BI arestado matapos tangkaing abusuhin ang biktima ng trafficking. DOT pinagpatuloy ang World Tour ng Love the Philippines campaign. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Upang palawigin ang mga programang pangkalikasan ng pamahalaang lungsod ng Quezon, magkasamang tutugunan ni Mayor Joy Belmonte at Austrian Ambassador His Excellency Johan Briguer ang pagpapatupad ng Enhanced Local Climate Change Action Plan sa lungsod. Kahapon, 11 ng Enero, malugod na sinalubong ng alkalde ang pagdating ng ambassador sa Quezon City Hall, kung saan napag-usapan ng dalawang opisyal ang mga hakbang ng Quezon City para mabawasan ang basura sa lungsod, kabilang ang Trash to Cashback Program, Kuha sa Tingi at iba pang nakaangklang programang pangkalikasan. Kaugnay nito ay binahagi rin ang iba't ibang inobasyon ng pamahalaang lungsod para maghatid ng serbisyo sa mga Q-Citizen bilang ang digitalization, paglulunsad ng QC e-services at QC Citizen ID at pagtatatag ng action offices sa bawat distrito. Kamakailan nagbabala si Norman Tansinco, kalihim ng Bureau of Immigration o BI, ukol sa online na pagpapanggap ng trabaho dahil sa insidenteng pagtatangkang abusuhin ang isang babae. Ayon sa iProbes, ang biktima ng isang nagpanggap na empleyado ng BI ay si alias Ria, na pinangako ang magtrabaho sa Thailand. Ngunit hiningian lamang ito ng halos 100,000 piso. Samantala, nagbabala si Tansinco sa mga nagnanais magtungo abroad na maging maingat sa mga online modus. Kasalukuyan ring inilipat ang kaso ni alias Ria sa Interagency Council Against Trafficking upang managot ang kanyang mga illegal recruiters.
Samantala, bilang bahagi ng pagsisikap nitong isulong ang Love the Philippines campaign sa buong mundo, patuloy ang Department of Tourism o DOT sa paghihikayat ng mga individual sa iba't ibang lungsod sa buong mundo. Ang pamamagitan ng mga foreign offices nito, ang DOT ay patuloy na nagpapalaganap ng mensahe sa UK habang pinaigting nito ang isa sa mga railway hub nito, ang London Waterloo Station, na nagtala ng 57.8 million entry at exit noong taong 2023. Sinalubong ng Live Filipino Entertainment ang mga pasahero, gayon din ng mga advertisement na nagpapakita ng mga dapat puntahan na lugar at aktibidad sa Pilipinas. Kasabay ng pagpapaigting ng relasyon ng Indonesia at Pilipinas, nagpahayag si Indonesian President Joko Widodo na bukas ito upang muling repasuhin ang kaso ni Mary Jane Veloso. Francis Reudique para sa balita. Matatandaang noong 2010 ay nahaharap sa parusang kamatayan si Mary Jane Veloso matapos makumpiskahan ng mahigit 2 kilo ng heroin sa Indonesia. Depensa ni Veloso ay hindi sa kanya ang nasabing ipinagbabawal na droga at pinadala lamang ito ng kanyang recruiter. Sa pagbisita ni Indonesian President Joko Widodo sa Pilipinas para sa kanyang 3-day state visit, muling napag-usapan ang issue kasama si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garafil, bukas ito upang muling suriin ang kasong kinasangkutan ni Veloso. Aniya, hinihintay na lamang ng Indonesian government ang desisyon sa inihain ni Veloso dito sa korte sa Pilipinas. Nakatakda na sanang parusahan ng kamatayan si Veloso noong 2015, ngunit hindi ito natuloy. Ito'y matapos mabigyan ng pagkakataon na maging saksi sa human trafficking case na sinampa sa kanyang recruiter. Francis Reudique, nag-uulat para sa One Media Network. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, LTFRB nilinaw ang issue sa 30 piso hanggang 40 pisong pamasahe sa PUVMP. AFP tiniyak ang patuloy na dedikasyon nito sa prosesong pangkapayapaan ng Bangsamoro. DSWD nagbabala sa publiko ukol sa peking impormasyon sa UCT program. BCG at Germany paigtingin ang kolaborasyon sa pagpapatupad ng batas at anti-piracy training. Peking empleyado ng BI arestado matapos tangkaing abusuhin ang biktima ng trafficking. Indonesian President Widodo bukas sa muling pagrepaso sa kaso ni Mary Jane Veloso. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Jade Buhoy at itong News Force.